Okay. Hello. Magandang gabi sa lahat. Kumusta kayo? This is Justin Talk News PH. Magandang gabi din o magandang araw doon sa ating mga OFW na sa iba't ibang parte ng mundo. So, maraming salamat kung dumalo kayo rito sa Justin Talk News PH. But bago tayo magsimula, I would like to request, paki-like naman, share, and subscribe. If you're a new viewer to this channel, paki-like kaagad. Then, doon sa mga viewers natin na hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman. At saka yung mga bagong viewers dito sa Justin Talk News page. Ngayong gabi na to, pag-usapan natin ang napaka importanting topic na naging major na usap-usapan sa buong Pilipinas, itong pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina, na alam naman natin kung patuloy itong pangyayaring na ito, malumpo talaga ang ating ekonomiya at maraming mga taong maghihirap given na yan sa sitwasyon, sa senaryo kung may mangyari man yan. At hindi naman natin dinadasal, sana naman maawa ang Panginoon na hindi yan mangyari sa atin. But with the things going right now, parang papunta tayo sa ganyang sitwasyon. Ang gusto kong pag-usapan natin ngayong gabi, ang magiging topic natin ngayong gabi ay itong nakapagtataka na biglang pagtaas ng presyo ng diesel at gasolina nung pagsimula pa lang ng kaguluhan dyan sa Middle East. So, i-explain natin ng mabuti kung ano ba yung nangyayari. Kasi nagkaroon ng inquiry sa sa Committee on Energy na pinamumunuan ni Gatchalian, at lumabas doon sa inquiry ang maraming mga katanungan. Instead at maraming sagot doon sa mga tanong, mas marami ang hindi nasasagot na mga tanong na nasa isipan ng mga senador at isipan ng mga taong nanonood. Kasama na ako doon. Nagalumihan ako sa mga misteryo doon sa hirap na hirap sumagot yung mga oil players, mga oil companies, mga big oil companies. Sila ang major players dito sa oil industry ng ating bansa. At ang mga opisyal ng Department of Energy, para bang hindi nila kabisado o talagang meron lang silang mga nalalaman na ayaw nilang ibunyag. Yung mga technical na mga binibigkas nila doon sa hearing na yun, parang may gusto silang ipalusot na magkubli sa totoong sitwasyon natin ngayon dito sa Pilipinas, ang pagkawala o unti-unting pagkawala ng supply ng gasolina, oil, LPG at saka kerosene sa ating merkado. At eventually ito ay magbunsod ng sobrang kahirapan sa karamihan ng mga tao, at ang mga negosyo ay magsasuffer dahil sa pangyayaring ito. So, ang tanong ito ay doon sa mga katanungan ni Senator Marcolita, na hirap sumagot yung mga major oil companies, oil players, oil business players dito sa bansa natin, particularly yung taga Chevron, may taga Shell ba, at saka taga Petron. Nahihirapan sila sumagot. So, as of this moment, itong oras na to, nabasa ko yung report ng Chevron, ng Department of Energy,
na pinamunuan ni Karin, na yung ding Baxia Queen, na siya ba yun? Hindi pala, Sharon pala yun, ibang Garin ito, na almost 500 na nationwide na mga maliliit na gasoline station ang nagsasara dahil nga ayaw nilang bumili. Yung iba siguro mayroong kapital. After they sold all their supply ng gasolina at diesel, ayaw na nilang mag-reorder dahil nga mataas ang presyo. So huntay nilang bumaba yung presyo bago sila mag-order. Kaya ngayon, yung mga sasakyan na nasa probinsya, most of them are from the provinces, ay talagang babalik tayo sa dating gawi kung saan tayo bumibili ng mga gasolina sa malalayong lugar. Yung iba, tinatakal-takal na dahil wala ng gasoline station eh. Diba? Merong nagbibinta sa mga tabing kalsada na sa container galing, tapos linalagay sa mga buti ng soft drinks, yung malalaking buti, family size. So napansin mo yun sa Mindanao, maraming ganyan, lalo na dyan papuntang Cotabato, dyan sa Sarangani, dyan sa Maguindanao, magaganyan ang sistema niyan. Pati na dito sa may sa Buanga del Sur, sa may dito sa may Agusan, ganyan, marami kang madaanan sa highway na nagbibinta ng mga nasa buti na gasolina. Babalik na yung mga ganyang sistema. So bumibili sila ng gasolina kung saan nila binili. Kasi marami rin naman smuggle na mga gasolina, at ito yung binibinta na tingi-tingi dyan, except aside from yung mga patulo, yung mga naiiwan sa tangke at binibinta ng mga operaan ng mga tripulante or pulante o mga driver at pahinante ng mga tanker na nagdi-deliver ng oil o ng gasolina at diesel. So ganyan yun, sa backgrounder lang. Ngayon nagtataka, ba't hindi nila masagot? Kasi ganito yun, yung tanong ni Senator Marcolita, marami kasing sabi sa mga nakakausap ko sa mga kapihan, sabi nila, ano ba yung gustong paliwanag ni Senator Marcolita? Napakasimple lang yan. Kasi simula nga yung kaguluhan noong 28 ng February. Noong panahon na yun, lahat na oil companies, ang sinasabi nila, meron silang 56 days na reserve sa gasolina, sa diesel, at meron silang 46 days na reserve para sa gasolina. So nakaimbak yan. Ang ibig sabihin ng 56 days, 56 na araw na reserba. Sa tingin ko sa isang araw, sa kanila yata, hindi lang naman sila ang gasoline station, hindi ko pala nakuha ang data kung ilan ang konsumo na ubos ng gasolina nila sa isang araw at diesel sa mga gasoline station nila. So ang nangyari ganito, kinumpute ni Senator Marcolita. So ang ibig sabihin yan, kung may 56 days kayo, ngayon 26 na, 28 na ng buwan, so ng Marso, nagsimula kayo magbenta ng nung simula nung March, so ibig sabihin almost 30 days na. Ngayon, simula noon, kailan ba sila nag-implement ng price increase? 2 linggo. After 2 weeks, nag-implement sila. From 50 pesos, naging 80 yung gasolina. From 90 o 110, nagiging 130. So, ganyan ang puntos ni... From 90 pala sa diesel, nagiging 130. At ngayon sa Mindanao, 140. Sa mga probinsya dito sa Luzon at sa Visayas,
140 na ang diesel. So dito sa mga una kong vlog, sinabi ko nga kung ano mangyayari kung ganyan kataas ang presyo ng diesel. Kasi lahat na mga negosyo dito sa Pilipinas ay umasa sa diesel. Ngayon, ang competition ni Senator Marcolita, simula na nagpataw sila ng almost 70 pesos na tubo sa loob ng 30 days, ang competition ni Senator Marcolita, 2.4 billion ang kinita nila sa bawat araw. Kasi ang konsumo daw ng natin ay nasa 23 million liters sa isang araw. Kung ito sa gasolina, sa naman sa diesel, around 33 million na liters per day. So kung i-compute mo yun sa isang buwan, yung diesel maging 940 something. May 941 million liters. Yung gasolina naman parang 721. Hindi ko nakuha yung tamang figure, pero tama yung 700 pati yung 900. So 941, 600 something, i-multiply mo yan sa 70 pesos sa diesel. Yun ang tubo nila. And that's 2.4 billion sa isang araw. So you can imagine gaano kalaki ang kinikita ng mga oil companies, dahil nung bininta nila yung mga stocks na yan, buma ang presyo. 50 pa lang at saka 90. 80 yata yung diesel. Napakalaki ng kinita nila. 2 billion. Tapos sa gasolina daw, kumita sila ng around 1 billion. So kung i-add mo yung dalawa, ang total ni Senator Marcolita is 3.6 billion. Yan ang kinikita nila araw-araw. Araw-araw yan, ha. Hindi yan isang buwan. Yung multiply mo pa yan ng 30, almost kalahating billion yan. Almost kalahating billion, 500 billion yan ang total niyan. Sure, ganyan katindi ang kinita nila sa loob lang ng 2 linggong o almost 1 month na pagbibinta sa ganyang presyo. Pero nagbinta kasi sila parang kalahati na ng buwan eh. So almost 15 days. Pero may naiiwan pa silang almost 20 plus days na pwede pa silang magbinta doon sa lumang stock nila. Dahil tandaan natin, ang reserve lang nila is 56 doon sa diesel. 56 days. 56 ka-araw na, so i-multiply mo yan sa per day, makukuha mo kung a number of liters na meron silang stock. So yun din sa gasolina, 46 days ang stock nila. So meron pa silang ibibinta. At yung nakaraan ng mga araw na nagpataw sila ng taas ng presyo, yun ang kinikita nila, 2 billion a day. Sa loob ng almost 15 days ang kinikita nila. So you can imagine gaano kalaki ang kinikita ng mga oil company. At ito, malaking pandaraya. Dahil lumang presyo yan, wala namang bagong dating. Mamaya pag-usapan natin yung supply pagkasunod ng itong pahayag ni Senator Marcolita. At iba pang mga bagay i-discuss natin na nakakashock din sa international events na nangyari, unfolding dyan sa Israel-Iran war na nakakabahala sa sitwasyon ng Pilipinas. Ngayon, so you can imagine, ang isang tanong dyan, ganyan ang kinita. Wala bang obligasyon or karapatan or power ang Department of Energy na kukontrolin yan? Yung pagbinta nila, na sila mag-monitor, sabi nila araw-araw daw. Nagagalit na si Senator Legarda dahil araw-araw kayo nag-monitor, hindi nyo napansin na ganyan na pala ang pagtaas ng presyo. At bakit hindi nyo napigilan? Galing naman sa akin yan. Bakit hindi nyo napigilan?
Kasi meron silang proseso yun, tinatawag na replacement pricing. Hindi yan mag-apply dapat ngayon dahil nasa emergency situation tayo. Tsaka luma naman yung binili yung mga stock. So, ang nangyayari dyan, ang tanong dyan, bakit hindi na-control ng DOA? Kung sabihin niyo na kung wala bang obligasyon, wala bang inaatas ang batas sa deregulation law na kung sa mga ganitong emergency situation na nangyari sa oil supply natin, hindi ba pwede papasok ang DOA? Meron po, doon daw sa Article number 7 sa oil deregulation law, nakasaad yan na in emergency cases pwede mag-intervene, pwede nga mag-take over ang DOA sa isang oil company. Kaso nga lang, ngayon kasi baka magalit yung oil company, kaya maingat sila sa salita nila. Ayaw nilang takutin yung mga oil company. Pero para sa akin, karapatan ng gobyerno yan na i-take over. Kaya nagpapakita talaga wala talagang kamaunguang, walang napaka-responsable ng presidente natin na hindi niya nakita yan. Kaya nga, kung sa akin naman, ito, ano lang naman ito, teorya lang. This is a theory. O sabihin natin, spekulasyon lang ito. Hindi kaya merong pumigil dyan sa DOA. Nang ibig sabihin, ang DOA gusto nilang pigilan na ikokontrolo nila ang presyo. Para lang dyan sa lumang mga stock nila ng Chevron, ng Petron, para sabihan sa kanya, huwag niyo ibenta yan sa bagong presyo. Ibintahan niya yan doon sa presyo na original. Kasi kailangan pa ng mga tao yan para hindi gaano mahirapan ang taong bayan natin, mga mananakay at may mga transportasyon na involved sa transportation business. So, bakit hindi nila na-control? Sino bang nagdesisyon yan? Napayagan ang DOA ang mga oil companies na magtaas ng presyo. Hindi kaya yan galing sa Malacanang? Ang utos na yan na binigyan ng permiso sa malitang dahilan? Hindi natin alam, di ba? Spekulasyon lang ito, pero posible yan mangyari. Isipin mo, billion yan. Kung ilagay na lang natin sa 25 days sila nagbinta sa 2.5 billion, ilan yun? Almost half billion pesos ang kinita nila. Malay mo, sinabihan na sino bang merong kapangyarihan na papayag or ibig sabihin, siguro nagpaalam yung DOA, to, busing, sir, muntik na akong madulas, sir, gusto magtaas ng presyo to, bawal yan sa batas tsaka nasa crisis situation tayo, payagan ba natin to, sir? Ganun siguro ng sinabi ng taga DOA. May kinausap siya doon sa mataas na posisyon. Sagot siguro, sige, basta may malita, walang problema. Itong halaga ha, magkano bang kitain nila sa transaksyon na yan hanggang maubos ang stock nila, yung mga luma nilang binili. 500 billion, sir. Sa akin na lang yung mga 20 dyan. I-reserve mo yung 20 na malita. Wala nang mga Marines, maghanap ka ng ibang mag-deliver niya na. Ipa-deliver na lang yan sa Grab. yung 20 ng malita. Para sa amin yan dito. Di ba? Pwede yan mangyari. Kasi kung titingnan mo yung DOA, hindi nila masagot Bakit? Mga tanong ni Senator Marcolita, iba ang sagot nila, kaya laging tinitira ni Marcolita hindi dapat ang ganyan, huwag kang mag-mention ng ganyan dahil hindi mo masagot ang sagot ko. Parang ganyan ang gustong ipahiwating ni Senator Marcolita. Minention pa nga na yan, kinumpara niya yung dineliver ng mga
18 Marines na 2 billion a day. Ito daw 3.6 billion a day. Mas malaki pa raw ang, kung diretsuhin natin ang salita, malaki pang nakulimbat nito, na nakaw nito kumpara. Sa bagay, may item yan eh. May gasolina na involved yan eh. Doon sa mga malita, wala eh. Talagang galing lang lahat sa, talagang, yun ang robbery talaga. Talagang diretsong pagnanakaw yun. So, malay mo, ganyan ang pangyayari. Kaya hindi masagot ng DOA kung anong mga technical terms ang ginagamit nila, pero hindi nila madiretso kung sino bang nagbigay ng pahintulot niyan. Ang laging sinasagot, dahil may oil deregulation law, may karapatan sila, pero dapat kayo mag-monitor at sabihan ninyo yung mga oil companies na hindi pwede niyang ganyan kataas. Ilang porsyento ba yan? Isipin mo 70 pesos ang per liter na tinaas ng diesel. So 130, 80 lang pala, 80 pala. 80 o 160. So ganyan katindi ang pangyayaring yan. Kaya maraming question dyan. Malay mo, may hindi naman ito hindi naman ito pagparatang ng mga taga-DOA. Malamang meron din kumita dyan sa DOA. Di ba? Kaya marating question yan dyan sa yung pagtaas bigla. Isipin mo, ngayon sa Brent, di ba bumaba ng 103, ngayon bumalik sa 130, 126 yata, tumaas. Pati sa MAPS tumaas din. Sa Argos tumaas din lahat, yung sa stocks, dahil nga ito ang masamang balita. Hindi nagkatuluyan yung pag-uusap ni na President Trump at yung Iran, yung mga leader diyan sa parliament nila, na itong pag-uusap nga nila hindi direkta. Meron silang mediator, yung Pakistan. Siguro may isang official diyan sa Pakistan na kakilala nitong mga Iranian na mga parliament leader. Yun ang nagpapadala ng message ni President Trump. At nagpadala nga ng 15 points nga condition si President Trump. Ang sagot ng mga Iranian, mura. Minumura si President Trump. So, parang biding time lang ang Iran. Kumukuha lang ng oras, pero sa tingin ko hindi na sila makatayo sa sobrang bombardment. Ngayon, ilang sorties ang ginawa ng IDF tsaka US. Napakarami. Simula nung nagsalita na hindi sila papayag. Alam mo naman yung kondisyon ni President Trump, yung with regards to the uranium, na kailangan wala na silang nuclear enrichment program. Hindi na sila pwede makahawak ng nuclear. Kahit power plant, hindi na pwede. Isa yun sa mga kondisyon dyan. And of course, ang regime change. Gusto talaga palitan ni President Trump ang regime na yan. Nawawala na yung mga BASIGs, yung IRGC, Iranian Revolutionary Guard. Mawala na yan sila lahat. At yung Quds Force, yun ang mga malulupit na kumahawak sa Iran. Ngayon, so ang ibig sabihin yan, yung Hormuz, hindi pa talaga yan maklear. Kasi may mga wala pang aksyon ang ginawa ng US. Kahit na nandyan na yung mga Marines, naghantay na dumating na yung USS Boxer galing na Okinawa, Japan, na may sardang mga armaments, eroplano, F-35 Lightning II jets, at saka mga amphibious ng mga barko, at ang USS Portland kasama rin nila, at yung galing ng San Diego, California na USS Tripoli pala, yung galing ng Okinawa, USS Tripoli, na may 2,400 na Marines, at the same number ng Marines ang sakay ng USS Boxer. So nandyan sila sa may Indian Ocean ngayon, naghahantay lang ng command para lusubin na yan, i-invade na yung coastline ng Iran.
Yan ang sa may Hormuz Strait, facing Hormuz Strait. At nagsimula na pala ang Navy dyan, pag-demine, pinaputok na yung mga mina na nasa ilalim ng lupa, ng dagat, na napaka-complicated pala saka napaka-high-tech ng mga search vessel nila para dyan sa mga mine. May mga portion na dyan na nakiklear na. At nagdatingan na din yung UH-64, yung Apache. Yun ang killer ng mga speedboats ng mga Iranian Revolutionary Guard, yung Apache. Diyan takot ng mga Iranian. And also yung AW na Airhawk. Yun ang mag-cover sa bago pasukin yan ng mga Marines. Ang una palang kunin nila yung Arcards Island, kung saan nandyan yung napakalaking refinery ng Iran. So meron daw mga paratroopers na lalanding yan bago ang assault, bago ang invasion ng mga Marines. So mga paratroopers muna, pero itong coastline magkaroon na yata ng bombing. May nakaraang gabi yata may hinulog dyan na GBW-72, yung 5,000 pounds na bomba na ngayon lang ginamit na matindi. Ilang meters yan, kahit na konkreto, kayang pasabugin kahit napakalalim na ng bunker, kaya niyang abutin. Bunker buster yan. Hindi naman katulad ng MAPS yung ginamit doon sa nuclear site. Ito 5,000 kasi yung MAPS kasi Massive Ordnance Penetrator ay 30,000 pounds yun. Grabe ang bigat. So i-convert mo yan sa kilo, ilang kilo kaya yan? Around 1,000 kilograms, isang tonelada. Ito naman 5,000 kilograms yung GBW-72. Ibang klase yan dahil alloy yung head niya, yung ulo niya, alloy, kaya yung mga simento kayang basagin. At saka late the detonation yan, pag nasa ilalim na yung mga 100 feet yata or 100 feet, kaya niyang lulusot doon pailalim bago siya sumabog. Kaya yung mga tunnel tulad ng mga entrances ng mga missile city, kung saan tinatago yung mga missile ng mga Iranian, yun ang pinaputukan. Kasi kung wala na yung mga tunnel na entrance papunta doon sa main structure na doon ang paggawaan at storage ng mga missile, mga launcher ng missile, mga drones, hindi na mapasukan ng tao yan kung masira na yung entrances at ng tunnel. Kaya yun ang pinaputukan ng GBW 5000 na tangay-tangay dala ng B-2 Spirit bomber, yung stealth bomber nila. So yun ang nangyayari ngayon. So hindi pa yan nagaganap except for the bombing. Yung mga Marines wala pang command si Trump kung kailan. Iwan ko kung nag-due na yung 5 days, parang hindi pa due. So mangyayari yung bombing sa biggest nila, power plant na sabi ni President 2 billion daw ang halaga. Napaka-modern na power plant. Yun ang sisirain nila, huhulugan nila ng bomba para masira at blackout ang buong Iran. Yun naman sana ayaw mangyari ng mga Iranian civilian, pero gusto na rin niya kasi sobrang ng paghihirap ang dinanas nila dyan sa gobyerno na yan. Gusto nila talaga pabagsakin, pero hindi nila kayang mag-guerrilla. Hindi nila kayang labanan ng guerrilla. Talo sa mga Pinoy yan. Ganyan, mga Pilipino, World War II, nag-guerrilla kagad. Kahit malakas yung Japan, nag-agaw armas yan, mga guerrilla natin na mga veterano na ngayon. So yun ang sitwasyon. So anong ibig sabihin yan? Though yung Saudi, meron naman silang loading station doon sa Yanbu, around 1,400 miles ang layo niyan. May pipeline sila dyan na kayang magkarga ng 1,000
1,200,000 na barrels of crude oil. Yun ang regular niya na capacity. Maraming pumipila dyan sa Yanbu. Kahit na nandyan yung proxy ng, kasi malapit lang sa Red Sea kasi yung Yanbu. Magkaano sila, halos katabi ng, magkatabi talaga ng Yemen, na nandyan yung mga proxy ng Iran na Houthis, na mayroon din mga missile. Di ba, nakaraang 2 linggo may pinaputukan silang cargo ship, no, na natamaan din ng drone diyan sa Red Sea, kung saan yung Houthi nandyan. Yung Yanbu nila, loading station diyan sa Yanbu, may Saudi, minamaximize nila yung ang loading ng oil, pero ang daming nakapila. Kahit na medyo malayo, iikot ka pa doon sa street, doon sa south ng Africa, tinitiis na lang nila kasi, so kung malayo kasi, tataas yung insurance, tataas yung cost mo sa maintenance ng barko. Yung mga malalaking super tankers na kayang kumarga ng 1 million barrels of crude oil, ginawa ng Saudi 7 million barrels na ang kaya nilang i-load. So magandang balita yan. Dito naman sa side ng UAE, meron din silang papunta ng Oman sa Fujiwara, meron silang loading din doon. Merong pipe na nagko-cross across the desert papuntang Oman, yung Fujiwara. So doon din maraming nakapila, pero ang capacity nila 1.2 million lang sa isang araw ang kayang ikarga. So okay na yan. Mostly naman ng pumipila dyan ay mga Asian super tankers na pupunta sa Asia, yung mga customer papunta ng refinery sa Singapore at Japan at China at South Korea. Yan ang patungo nila dyan. Pero para sa kaalaman ng lahat, itong mga bansa na to na dati nating pinagkukunan ng oil ay may bana sa export. Naniniguro sila. Kaya yung mga agreement na government to government agreement na susuplayan tayo ng oil, ng gasolina at saka diesel, ay hindi na mangyayari. Kaya problemado ang mga oil companies natin. Yun ang katotohanan. Dahil up to now, hindi talaga madaanan ang Hormuz Strait. Dahil hindi pa cleared. Hindi pa na clear ni President Trump ang coastline ng Iran na harap ng Hormuz Strait. Kaya hindi naman kaagad yan maklear. So ibig sabihin, tatakbo pa siguro niya ng mahaba naman yung 2 buwan siguro. Pero hindi natin alam kung ano ang takbo sa gera na yan. So kung patuloy yan, imagine, ang stock natin sa katotohanan na lang, ang oil reserve natin is 15 days na lang talaga. Lahat ng mga oil companies, wala na sila makuhang oil. Merong parating ilang 1,000 barrels lang yan. Samantala tayo, yung ang sabi sa isang araw 23 million liters sa gasolina at around 33 din sa diesel. Imagine mo. So sa isang araw yan, ang parating ngayong bago lang, sabi ng PNOC, in-order nila kung saan, parang sa Singapore yata nila in-order, sa Petronas o sa Rotterdam yata, yung mga may malalaking depo dyan, 230 diesel yata yan, 230 liters ba? 230,000 liters, barrel of diesel. Yun ang parating ngayong katapusan ng buwan na ito. So ilang araw lang yan.
At saka yan, hindi naman nila, wala naman tayong government-owned na depot kung saan natin stock yung mga oil niya. Ibibigay rin nila yan sa either Petron or Shell or Caltex or Chevron. Yun ang pagbibigyan nila. Iwan ko yung mga maliliit na players tulad ng ano bang mga liliit na players, PTT, COL, tsaka Phoenix. Siguro nakakuha rin sila, pero mostly sa ano rin sila kumukuha, sa China. At ang China, hindi pa naman siya nagbigay ng export ban. Hindi na niya, siguradong hindi nila i-honor yung mga order na luma na ng ibang bansa. I don't know yung Malaysia, kasi halos lahat doon tayo umu-order eh. At saka Japan at South Korea, nag-export ba na sila dahil depleting na yung reserve nila. Gusto nilang punan yung mga pagkawala ng mga reserve nila, dahil itong mga bansa na to, napakalaki ng mga industries yan, ang daming tumatakbong factory niyan. So ano mangyari kung maubusan sila ng diesel? Kailangan 5 months yata ang ano nila, reserve, strategic oil reserve. Ang US, maraming oil ang US. Isang taon yata ang reserve nila dyan, sobra pa nga siguro, parang Russia din. Ang China ngayon, ang mababa ang reserve. Pagkaalam ko sa China, nasa 6 months lang ang reserve nila. Siyempre nauuri sila dyan dahil alam mo naman ang ekonomiya nila, bustling economy, tapos biglang babagsak yan dahil walang oil. Kasi maraming ano dyan sila, hindi lang coal powered plants, merong diesel powered plants. So talagang ano, kailangan nilang diesel. So balik tayo dito. So yan ang sitwasyon. So ang expectation talaga na magkaroon ng normal flow ng oil supply dito, lalo na dito sa Asia, ay siguro swerte na kung 30 days meron tayo. Kasi basihan natin ang mangyayari dyan kung matatapos ang gira dyan sa Iran, between Iran and US. Hindi naman susuko yung mga Iranian. Kaya ngayon parang naubusan ng option si President Trump. Kaya ayaw nga niya ng boots on the ground. Ibig sabihin, invasion. Hindi ko alam kung anong gagawin niya. Wala na nga halos sa missile ang Iran. Pailan-ilan na lang. At pag magpaputo kasi ang Iranian ng missile, gagamit sila ng launcher, nakikita sa satellite. Tapos pagputok ng mga Iranian, tatakbo nila sa ilalim ng tunnel sa mga satellite city nila, doon natutuntun. Minsan ang F-35 galing sa airport ng Israel, 5 minutes lang nandyan na nakikita kagad sila at nasisira yung mga missile na tsaka launcher. Ang importante kasi yung mga launcher, kasi paano nila ilo-launch yung missile kung walang launcher? Ayun ang target ng mga US, ng US tsaka IDF, ng Israeli Defense Force. Ngayon, ang tinatarget na ng IDF, yung intelligence compound ng mga IRGC, yung paggawaan ng drone, paggawaan ng mga components ng satellite. Kaya ayaw na talaga nila makagawa ng missile ang mga Iranian. Kaya pati yung paggawaan, tinatarget na nila. Pati yung mga component, yung mga electronic na component ng galing ng China, talagang pinaano nila. Pinasabog nila yan. Do maraming balita na maraming mga oil tanker na nandito sa malapit sa Azerbaijan, sa North Pars, doon sa north ng Iran. Maraming oil tanker doon na nakakarga ng oil. Umabot pa nga daw ng China yung iba. So yun, black market ng oil ngayon. So yun ang pangyayari. So ngayon, dahil sa kaguluhan niya na nangyari ngayon, pag hindi yan i-imbid ng mga Marines, walang physical invasion na gagawin at i-clear up yung coastline ng Strait of Hormuz, hindi talaga magkaroon ng regular at normal flow of oil supply dito sa Asia at
tayo ang maapektuhan. Kasi tayo ang walang oil reserve sa lahat. Wala tayong exploration, wala tayong mga refineries. Wala tayong na nahuhukay o nadidig na mga oil dyan sa karagatan natin sa West Philippine Sea. Hindi katulad ng Vietnam na ang dami, 80. Ang Malaysia around 60. Ang Brunei, marami din. Magandang klase yung oil ng Brunei, kaya mahal. Yung Indonesia, marami rin. Talaga tayo totally dependent. Samantala yung mga bansa na yan, around 50% ang dependency nila sa oil. Kasi napunan ng mga nila, sarili nilang oil at natural gas. Tayo lang talaga ang wala dahil napabayaan ng ating pamahalaan. At ngayon, nagpautot na naman ito si Bangag. Nakakausapin na daw niya yung nag-uusap na rin yung China na magkaroon ng joint exploration. Nakita mo na yung kayabangan ng Hontiveros, sina Erwin Tulfo na minumura yung China. Ngayon nakipag-usap pala tayo. Yung ginawa ni President Duterte, mabuti naman kung ipapatuloy niyo yan. Baka iksi na lang yung gagawin ninyo para may sabihin na may gagawin kayong kabutihan para sa bansa. Baka isipin ninyo, baka si Inday Sara ang makinabang nito. Kaya yun ang dahilan na lahat na project hindi nyo pinatuloy kasi takot kayo na hindi nyo maging legasiya kay ni PRRD. Yun ang katotohanan dyan. So ito, balik tayo sa pinag-usapan nating una, sino kayang kumita dyan sa pagtaas ng presyo na yan? Yun ang malaking tanong. Tapos maniwala pa tayo kung anong sasabihin. Lahat na galawan dyan, talagang pera ang iniisip. Na meron silang masikot na pera. Sa tingin ko. Kahit na yung ganyan, yung pagtaas ng nakakaduda talaga. Kasi makita mo sa parang mga tanga yung taga-DOE, hindi sila makasagot ng diretso. Siguro, meron talaga silang kaalaman or knowledge about what's happening na tinatago. Kaya maganda rin magkaroon ng, kung matino pa yung Blue Ribbon natin, imbestigahan talaga yan. Paano nangyari yan? Di ba? So, ganyan ang nangyari ngayon dyan sa presyo. Maraming katanungan kung sa pagtaas ng presyo na yan na hindi nakita ng DOE, hindi nila na-control ang pagtaas na yan, na maraming tao ang nagsasuffer ngayon. Isipin mo, 140. Sa Mindanao, 140 na raw. Malamang dito dahil paunti ang stock. So, dahil walang dating wala talagang dumating. Wala pang dumating na stock. Kaya nga itong mga malalaking oil companies, Petron, Caltex, Chevron at saka Shell, talagang humingi ng tulong galing sa pamahalaan. Humingi sila ng intervention. Dahil nga ang ibang mga bansa ayaw na magbigay ng extra ng mga stock niya. Wala siguro silang extra dahil wala nang delivery galing sa Middle East Wala nang i-refine. May balita pa nga yung sa Singapore halos wala nang ma-refine dahil nga walang dumating na crude oil. Ganyan katindi ang pangyayari. Kaya darating tayo sa panahon na kung ang mga power plant natin wala na, kasi marami tayong diesel feed, hindi bunker oil ang ginagamit, yung coal ang ginagamit. Diesel feed, ilan ang konsumo niyan? Yun ang susupply sa Meralco, ibang mga kooperatiba na electric company, electric distributor. Kung wala na, ano mangyayari dyan? Balik tayo sa panahon na walang kuryente, wala lahat. Hindi na tayo pwedeng kumain ng ice cream, dirty ice cream na lang. Dahil yung mga nakastock yan sa grocery, sa 7-Eleven, sa Alphamart, wala na, lusaw na lahat yan. Kung magkaroon silang 24 hours na generator, pero iwan ko kung dami nilang freezer niyan, kaya ba nilang padaluyan ng kuryente yan? Hindi siguro. Kaya marami talaga maapektuhan dyan. At yung mga produkto natin, gaya sa mga
probinsya, mga agriculture products natin talagang tataas ang presyo. Kung mayroon pa magbibiyahe ng ganyan. So, magkano kaya ang kabayo ngayon? Mahal siguro, no? Magandang kabayo, ano lang yan eh. Damo lang yung papakain man yan, tatakbo na yan. Walang gasolina. Ang problema, magrereklamo yung MDA dahil magdudumi yan sa kalsada eh. Di ba? So, ganyan din ang problema. So, yan ang tanong natin. Kung sinong kumita, sinong nakatanggap ng malita dyan sa transaksyon na yan ng pagbinta na kumita ng halos 3.5 billion sa isang araw. Sino kayang kumita dyan? So, tanungin natin yung mga kaibigan natin dyan sa Malacanang kung sino. Malay mo, alam nila kung sinong kumikita. O may usapan ba talaga sa mga oil companies? Ngayon, gusto nila mag-intervene ngayong gobyerno na magkaroon na ng government-to-government transaction para masupplyan tayo ng oil. So, delikado ng sitwasyon. At sabi pa ng mga oil companies, napakalaki ng puhunan yan. Isipin mo, hindi lang naman oil ang cost ng oil ang babayaran mo. Meron ka pang cost sa shipping, cost sa insurance, lahat. Pag-refine pa, kung crude oil, sabagay, Petron lang ang may refinery natin dito sa Pilipinas. So, napakalungkot ng pangyayari. Pero tayo mga mahihirap, siguro naapektuhan tayo. Pero yung mga mayaman, maapektuhan din yung mga yan. Sabagay, may mga generator sila. Pero kung wala na talagang gasolina ng generator nila, masubukan na rin nila na matulog na tagaktak yung pawis. Dahil wala nang air fan dyan eh, walang kuryente. Wala na ring aircon. Yung malalakas na aircon, wala na yun. Hindi na pwede buong bahay aircon man yan. Isang kwarto lang siguro, 2 kwarto. Kung generator ang gagamitin. So may experience natin yung nangyari ng mga kapanahunan ni Cory na 12 hours ang brownout. Magkakaroon ng rotation yung pagkaroon ng kuryente, 12 hours o 8 hours na wala, o 12 hours wala, 12 hours ang meron. Sana gabi yung meron para hindi mainit. So yan ang paghahanda natin. At masaklap na balita nga itong pangyayari diyan sa Middle East na ganyan ang pangyayari na yan. Ang isang problema rin diyan, kahit may supply ka, ang presyo ang problema. Dahil sigurado mag-take advantage yung mga malalaking oil companies. Kaya nawala na yung maliliit dahil yung mga maliliit na mga gasolinahan sa mga malaking oil exporter yan kumukuha. Kung mahal ang binta o ayaw na rin magbinta, tigil na lang sila. So yan ang sitwasyon ng Pilipinas. Yung mga taga-probinsya kawawa dahil nasa major cities lang yung mga gasoline station. Sa bagay, magbabike na lang, namamotor, bibili na lang ng isang container sa syudad at itatago na lang yun, motor na lang, na tricycle. So yan ang sitwasyon ng ating bansa ngayon with regards to the oil situation at itong emergency na to. Si Bangag wala namang puro huli, puro pangako lang. Yung excise tax, magkano lang naman yan? Tanggalin mo yung excise tax, magkano lang yan? 6 pesos sa batas. Kahit kung magkano pa ang presyo, taas pa yan 200 per liter, 6 pesos pa rin ang madidak doon sa presyo. Isipin mo, useless yan. Kasi yun ang excise tax, 6 pesos lang per liter. Wala rin. Yung VAT naman, maganda sana. Papayag mo si Recto na tanggalin yung VAT sa fuel, sa gasolina at saka sa diesel. Hindi papayag yan dahil habang tumataas yung presyo, tumataas ang VAT. Kahit natanggalin yan, kung i-compute natin sa 100, 12 pesos lang yan. O 150, di 18 pesos. Okay na rin. May bawas at least. Pero hindi nga mangyaring i-implement nila yung pag-alis ng VAT dahil deficit na nga tayo eh. Hindi na nga alam kung saan kukuha ng pera. Kaya sigurado mga nga pa itong bansa na to. Sa dami nilang ninakaw, malita-malitang pera.
parang karma na rin nakikita. Ngayon lalo silang nabuking sa mga ginawa nila dahil wala silang anong gagawin mo, wala kang pera, walang matutulong. Naglalabas ka ng yung unan niyang labas na 21.85 billion para daw sa itong problema sa gasolina natin at diesel. Hindi naman napupunta ayuda. Napunta sa ayuda 2 billion mahigit. O yun daw, napamigay na daw lahat. 2 billion yun, ang ilan lang nabigyan. Ang daming, ang probinsya nga, hindi nabibigyan. Metro Manila lang yata yung 2 billion. May mga driver pa na umiiyak dahil hindi nabigyan ng 5,000. O. Ang 18 billion napunta sa infrastructure. O. Talagang hindi matigil ang pagnanakaw. Kasi wala nang ghost project sa flood control dito naman sa pagpagawa ng mga karsada at mga koliseo, mga sports center, mga basketballan, mga building sa barangay. Yun ang mapupunta do yung pera na yan. Alam naman natin na umisyon o naging ghost yung mga karsada. Walang totoong karsada. Kung meron, minsan kulang sa kilometro. Kung 2 kilometers yung project, nagiging 1 kilometro na lang. Ganyan. At ang quality niya ay substandard. So napakalungkot ng pangyayari sa Pilipinas. Ngayon siguradong magmahal ang pagkain dahil nga ang transportation tataas at mga ibang bagay pa. Kaya kung titira tayo sa probinsya, mas maganda dahil pwede tayo magtanim-tanim. Pero kailan pa yan magkaroon ng bunga? Matagal pa. Mas mura naman ang bilihin kaya kumpara sa Manila, dito sa Manila. So siguro mahaba na itong episode na to, yung broadcast natin na ito. Salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justin Talk News PS. At ingat lang tayo, tiis-tiis na lang tayo ng konti. Kahit mahaba, tiis tayo, sanay naman tayo sa hirap. At sana dadalo kayo ulit dito sa Justin Talk News Space. But before leaving this channel, kindly press like, napaki-share naman to those who are new to this channel, at yung mga luma na hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe naman para magkaroon naman tayo kahit pa isang subscriber. So maraming salamat sa inyong lahat at good evening sa inyong lahat. God bless po. Salamat.